alam nyo kahit na anong senaryo, mahirap makakuha ng 16. At tatandaan natin yan, ang saligang batas, ang sinabi of all senators. So 24 po yan, kahit alsin nyo yung mga ayaw nyong pabotohin, yung mga kung sino-sinong gusto nyong kasuhan, lalabas at lalabas, kailangan may 16. At pag minenos mo ng minenos ang total na 24, ay talagang hindi ka makaka-16. Konti lang yung pagitan sa majority at minority, no. At meron pa akong narinig na interview sa dating tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na isa sa mga factor daw na nakita niya na dahilan kung bakit napalitan itong si Senate President Tito Sotto ay kakulangan sa kakayanan nito. Hindi abogado si Tito Sotto at mas akma sa kasalukuyang liderato. Ano po masasabi niyo po dito, Prof? Well, ako'y sumasang-ayon dyan. Yan ang aking column nung Martes na nakaraan na sinabi ko doon, oo, si Senate President Soto ay mahaba ang experience, malawak ang experience, pero ibang klase ang impeachment court. Sa impeachment court, ang presiding officer kailangan mag-decide, no? Napakahalaga diyan yung jurisprudence. Ano ba yung jurisprudence? Ito yung mga kaso na pwede mong kunan ng yaman sa pag-rule, no? Na basihan para sabihin, that is out of order, that is a wrong interpretation, we should probably consider it this way. Malaki ang nakita natin sa kasaysayan ng impeachment sa ating bansa. Si Senate President Nene Pimentel, abogado yon. Si Senate President JPE, and really abogado yon. Nakita mo yung yaman ng literature nila to make a ruling. Yun ang kinokol ng presiding officer, that you are able to break the impasse, to intervene when necessary, and to rule. Ang ruling mo is based on jurisprudence. 'Di ba? So napakahalaga na abogado 'yan na umupo. Dahil ang vice presidente na nasa saligang batas, ang presiding officer ay ang Senate President. So napakahalaga. Si Senate President Soto, plano niya siya magkakaroon ng impeachment manager na si Senator Kiko Pangilinan. Sa tingin ko yun ay admittance on his part na he really needs assistance. And how will you be able to rule kung yun ay manggagaling sa iba? So lahat subject, lalo na dito sa contentious na impeachment kayo Vice President, yung ruling napakahalaga. Hindi pwede yung medyo padagilid-tagilid o medyo patawa-tawa, hindi. Napakaseryosong bagay ito. Kasi Vice Presidente yung ini-impeach, no? Sabi nga nung iba, di gawin na lang daw na si Chief Justice. Kaso ang sa saligang batas ang naandon ang Senate President. So tama yan, nag-agree ako dyan. Kaya ginawa at kaya nakita ng mga colleagues niya na mahihirapan ng Senado. Sa majority nung una, iisa lamang ang senador. Yun ay si Senator Pangilinan. Sa minority dati, 4 ang abogado. So, kailangan talagang, kung titingnan mo kasi yung institusyon kailangan yung institusyon, someone who can make a decisive ruling na hindi mag-aaway-away yung mga colleagues nila doon sa impeachment court. Kasi kung maging magkaroon ng internal struggle sa mga posisyon, ang ultimate arbiter, ang Senate President. Hindi siya bumoboto dahil boboto lamang siya kung may tie, pero napakahalaga ng kanyang mga rulings. Opo, meron pang, baka kasi hindi rin iko-considera yung Chief Justice kasi meron ding hiling doon Medyo abala sila, marami silang trabaho ngayon. Meron pa dito kay Bato at meron pa dito kay mga humiling na kini-question yung constitutionality dito sa impeachment nga ni VP Sara. Pero napag-uusapan na po ito. Sakali po na lumabas ito, anong nakikita nyo po mangyari? Kung paborable po dito po kay Vice President Sara Duterte. Ano ba to? Parang part 2 doon sa unang nilang nangyari. So, mabubura. Next year na naman. At kung next year ba, kung magpa-file sila ng impeachment, ano ba? Parang... At mahirap na ang next year kasi malapit na tayo sa eleksyon. Yun ay kung may eleksyon, no? Pag nag-rule ang Korte Suprema na dismiss yung impeachment na yan,
babalik tayo uli sa square one, no? At legitimate ang mga issues na dinala sa Korte Suprema, yung acceptance kay Madriaga, yung COA ruling being final, yung AMLA report, di ba? At saka yung conditional threat. So napaka-importante na hintayin natin ng Korte Suprema na mag-appreciate kasi nagbigay na sila ng unang ruling doon sa unang impeachment and apparently hindi pa rin sinunod ng House of Representatives yon. So talaga napaka-importante yon. So hindi dapat gigil ang Senado, tama ang ginawa ng Senado na ang unang hearing July para mabigyan ang Korte Suprema ng panahon to rule on it. Kasi pag nag-start na ang trial, may certain rights na makwe-question, mahirap mong i-dismiss ang impeachment court pag nagsimula yon. Lalong magkakagulo tayo. So, mas siguro dahan-dahan at maging kalmado at hintayin natin ang ruling ng Korte Suprema. Opo, meron pong panayam kay Senadora Amy Marcos. Meron siyang inilahad po, Prof, no? Maliban doon sa mga cash considerations, pangako na budget para doon sa mga pumirma, meron pa siyang nabanggit na yung papahabain daw yung termino, magkakaroon daw ng pagpapalit ng konstitusyon. Tinanong nga siya, sino bang source mo? Sabi niya, yung kabilang sa mga meeting, marami daw mga secret meeting na naganap at seryoso yung kanyang aligasyon dito. Prof, tingin nyo, ano pang basa nyo po rito? Alam mo, para mo makuha ang desisyon ng mga politiko, lalo na itong 19th at 20th Congress, nakikita naman natin talagang may carrot and stick, no? Carrot, incentivize, no? Nakita natin yon, iba-iba yung sinabi ni Senator Marcos. Stick, kaso, no? So makikita mo dito yung pag-extension, nakakalungkot yon kasi extension ng term at pagtaas ng edad ng pwedeng tumakbo sa presidente. Kitang-kita mo naman na sa parehong panukala ay ayaw talagang hadlang kay Vice Presidente Duterte. Talagang takot na takot sila, no? Pero ako, nakakalungkot siyang inoffer as part of the incentive for you to vote. Kasi magagalit ang tao. No, isang tao lamang ang ayaw niyong makadesisyon tungkol sa politika at lahat na ng ahensya ng gobyerno ay ginagamit para siya isikilin at ilagay sa isang corner. Maling-mali yun, pero kung yan ang rason kung bakit pumirma ang karamihan, sa tingin ko, nanghina rin sila nung nakita nila ang pagpapalit sa Senado. Kasi ang ino-offer nila, mahirap yan matuloy kung walang 16 votes. At ganun rin sa pananaw ko, mayroon rin kumakalat na may ino-offer na tumakbo sa Vice Presidente si Senate President Cayetano sa administrasyon at meron rin sinasabi na yung ibang may kaso ay hindi nakakasuhan. Sa kagustuhan nilang ma-impeach si Vice President sa Senado. Alam nyo, kahit na anong senaryo, mahirap makakuha ng 16. At tatandaan natin yan, ang saligang batas, ang sinabi of all senators. So 24 po yan, kahit alsin nyo yung mga ayaw nyo pabotohin, yung mga kung sino-sinong gusto nyong kasuhan, lalabas at lalabas, kailangan may 16. At pag minenos mo ng minenos ang total na 24, ay talagang hindi ka makaka-16. Hindi ko alam kung ano yung mathematics na ginagamit nila, kung may 4 na aalsin dahil sa kaso, paano kung makaka-16 dyan? So talagang pipilitin ng lahat. At pag nakita yan ng taong bayan, alam mo, sa aking pananaw, magiging tipping point yan ginagawa nilang mga extension at kung ano-anong offer. Kasi galit na ang taong bayan. Mas lalo nyong ginagalit dahil isang tao lang talaga ang prino-project nyo sa nakaraan na 4 na taon. Opo, kasi maraming mga
Maliban dito sa impeachment, alam natin malakas itong si Vice President Sara Duterte. Meron pa dong issue sa muling pagbubukas ng investigasyon. Itong dalawang issue ba na ito, Prof, ay napakahalaga na dapat nilang mapigilan talaga. Kasi dito nakasalalay yung kanilang kinabukasan. Oo, alam mo yung ako'y natutuwa sa desisyon ng kung sino ang magiging head ng Blue Ribbon. Tama na si Senator Pia just to hindi maging antagonizing ang lahat between Senator Marcoleta and Senator Lacson. Makikita mo na si Senator Pia is very clinical in her approach. Pero pag nabuksan niyang Blue Ribbon na yan, yan ang napakahalaga sa taong bayan. Hindi yung impeachment eh. Para sa akin, napakahalaga ang Blue Ribbon dahil trilyon na pondo ng bayan ang nawala. At hanggang ngayon, hindi natin maintindihan sino ba talaga ang mastermind, no? So kung maipatawag ang lahat na dapat patawagin, kung makapagpadala si Congressman Ko ng kanyang sworn affidavit na may ginawa sa ating embahada, malaking bagay ito para once and for all matapos natin itong usapin na ito. Biro mo mag-iisang taon na yung mahiya naman kayo campaign. Tapos anong nangyari? Hindi natin nakita ang report ng ICI, hindi natin nakita ang report ng partial report ng Blue Ribbon, kaya nga nagkaroon ang ruling ng kaso sa Korte Suprema at sinabi na dapat ipakita, 'di ba, hinihinga ng response si Senator Ping Lacson. So maraming itinatago sa atin na hindi yan tunay na accountability. So, pag pinagsabay mo yan, kung ang sinasabi, ang Senate hearing ng impeachment court ay July, hanggang June 4 ang sinidya nila, magsisimula ba si Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon, itong remaining days, no? Siguro, napaka-importante na malaman ng tao kung ano ang appreciation ni Senator Cayetano tungkol doon.